Good day. So, ngayon, let's have another disease. So, we have here avian influenza. It is caused by a virus, to be specific, orthomyxoviruses. And yung problema dito sa avian influenza is napakabilis ng onset and napakataas ng mortality. So, for example, kahapon healthy pa, ngayon 100 na patay, the next day 200 patay, the next day 400 patay. So, ganyan kabilis yung sa avian influenza. So, paano ba ngayon nagkakaroon ng infection? Pwede ma pwede ma-infect ang isang manok kapag naka-ingest or naka-inhale siya ng virus. So, ano ba yung mga signs? Itong hemorrhagic skin is very common sa nagkakaroon ng avian influenza. Ito din, pulang-pula. So, pag sinabing hemorrhagic, it means pula-pula. Nagdugo-dugo actually yan sa loob. So, meron din coughing, sneezing, ocular and nasal discharges. Pero isa to sa talagang tinitingnan. Itong hemorrhages in the skin. Since viral disease siya, sa ngayon wala pa siyang treatment. Meron na available na vaccine, kaya lang very, strain specific. Because yung virus ay very prone sa mutation. So, gaya nung nangyari sa Central Luzon last 2017, yung kumalat is H5N6. So, kung magkakaroon ng vaccine for that, it should be for the H5N6. So, mahirap gumawa ng vaccine kasi parating nag-change. So, kung ano yung strain na available dito sa Philippines, might not be available din doon sa US or sa Europe. Kaya medyo mahirap din maghanap ng vaccine for this. Kasi, because ito, nagbabago ang strain. Yung mga wild waterfowls, often asymptomatic yan sila. Kaya kapag meron kang farm, do not allow the migratory birds to eat with your flock. Kasi maaari na sila yung magdala ng virus. Pagkakaalam ko, ganyan din yung nangyari dati sa Central Luzon. Merong mga migratory birds na pumupunta ng farm, kaya nagkaroon ng outbreak in avian influenza. So, yung avian influenza pala is may zoonotic risk. Meron kasing ibang strains ng virus na pwede maka-infect sa tao. Buti na lang yung nangyari dati sa Central Luzon is hindi siya zoonotic na strain. So, napadala sila ng samples abroad to verify the strain. So, luckily, hindi siya zoonotic. But, may chance na pwede siya maka-infect ng tao.